Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito nabalita itong isang araw pa eh. Pero magandang pag-usapan din natin to. Na nakakatawa po kasi dito. Ako, alam nyo naman ako, no, na ako sumasama ako sa rally. At ako nakikita ko po talaga no, kung sino yung mga rallyista na bayad sa hindi. Nakikita natin yan, no. Kaya natin differentiate yan. No? Kaya natin differentiate yan. So, ang nakakatawa dito mga kababayan ito. So, meron po kasing rally na nangyari po sa Davao ng isang araw. So, ito ito pong rally po na to sa Davao. Ito po ay pagsuporta po kay Bato at saka kay Sara Duterte. So, una, no, na wag arrestuin si Bato. Pangalawa, wag ituloy impeachment ni Sara. So, alam niyo nangyari? Nilangaw mismo sa loob ng Davao City. Alam niyo kung bakit? Kasi walang budget. Pero nakakatawa dito, no? Nakakatawa dito yung mga pangyayari. So, basahin ko lang muna. So, sabi dito, Davao City Prayer Rally for Sara Bato. Yan. Mindanao News to galing, ha? Verified po yung account, ha? Mindanao News. So, Mindanao News, ibig sabihin. So, through social media, Duterte supporters led by 24/7 volunteers, vloggers, sa balay ni Tatay Digong called for a prayer. So kasama dito si yung Baklang Te. Yung pangalan, yung Baklang Te, na apelido. O di ba? Ayun yun, 24/7 yan eh. Duterte supporters led by the 24/7 volunteers vloggers sa balay ni Tatay Digong called for a prayer rally to express their support for impeached Vice President Sara Duterte and ICC suspect at large, Bato de la Rosa at Freedom Park in Davao City on Sunday, May 17. So una sa lahat, no, Sunday walang pasok. Freedom Park kahit walang permit, basta meron ka lang request sa police. So alas 3 ng hapon. Ano nangyari? So, sabi dito, Abby Mahipos, organizer and president of the 24/7 Vloggers, blamed the delay in the start of the prayer rally to Filipino time as they waited for Pro Duterte and Pro Bato supporters arrive. So ngayon mga babae, no, kasi yung mga media, ito kakwento ko lang nangyari dito. So ngayon nangyari dito. Kasi nagbanggit sila ng nag-invite ng media. O nakakatawa dito sa 24/7. Nag-invite sila ng media. Yung local media lang ng Davao City para nga i-cover yung kanilang rally na pagsuporta nga po kay Bato at kay Sara Duterte. Ngayon ang usapan alas 3. So, syempre, itong media nagtatanong na, oy, ma'am Abby, late na. 4:30 na, bakit wala pa yung magrarally? Bakit hindi pa nag-i-start? So, sabi ni Abby, hindi kasi Filipino time. Tsaka last time, medyo mainit pa. Darating yung mga yan, huwag kayong maglala. Hindi, kasi alam niyo kung ba't walang pumunta dito? Kasi nga po, walang budget. Initiative lang po ito ng 24/7. Hindi po ganoon ang rally. Dapat may budget kayo dyan. Masabi dito, no? As of 4:30 p.m., however, organizers were still waiting for other supporters to join them. No? So, may mga videos nga po dito, no? May video ata dito, tinan ko lang. Ito nga. Ito, 4:30 nito ng hapon, ha? Sabi ng Mindanao News. Tinan nyo kung anong makita nyo dito. Umikot na, wala talaga. Alam niyo yung t-shirt na yan, yung may mukha ni Digong, ayan po yung lumusob kay Pikwa. Tatapang na mga gago na yan no? Pero pag pinatulan naman, iiyak. Biktima kami. Alam niyo bullshit to ha. Sabi ni Macmac, no, asa na yung 32 million. Alam niyo bullshit yan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, parte ako ng 32 million. So ako po, nagsisi po akong binoto ko si Sara. Kaya yung 32 million po na yan, hindi po 32 million yan. Marami nagsisi dyan. At kahit din po yung 31 million ni PBBM. O kasi may mga DDS pong bumoto kay PBBM. Kaya kayo bullshit yan, 32 million. Diyos ko. Huwag nyo nga, kayong mga DDS kayo, huwag nyo nga ginagamit na yan.
na dahilan. 32 million kami. Oh. Yan o, si Ma'am Rowena, kasama siya sa 32 million. Oh, so ngayon, ano ba nangyari dito? Tingnan natin ano ba nangyari dito. So may kwento pa yan dito eh. Meron pang kwento behind the scenes yan eh. Basahin natin yung balita ng Mindan News. So May 17, supporters of Vice President Sara Duterte and Bato de la Rosa were supposed to stage a prayer rally scheduled at 3 p.m. here at Freedom Park, Rosa Avenue to pray for impeached Vice President tsaka nga po kay Bato, di ba? So, sabi dito, as of 5 p.m., 2 hours after the supposed start of the rally, organizers were still waiting. Mindan News counted less than 100 supporters. Puta ka na, nag-rally sa loob ng Davao, dahil na dilanghaw. Ano klase yan? While waiting for other pro-Duterte and pro-Bato supporters to arrive, Abby Mahipos, organizer of the prayer rally and president of the 24/7 volunteers ni Tatay Digong, said the delay due to Filipino time. Oh, sabi ko na nga kanina, di ba? Organizers use social media to urge fellow supporters to attend. So, magsugod, may bisan, gamay pa. We will start even if we're just a few. Sabi ni... So, magsisimula daw tayo kahit konti lang tayo. Sabi ni ano. So, ngayon mga babayan, no, ang ano natin dito. Ang point ngayon natin dito. Ako naniniwala pa rin po talaga ako na marami po ring supporter si Sara Duterte. Especially sa Mindanao tsaka sa Visayas. Naniniwala talaga ako doon. Oo. Ganun tayo mga Pilipino, di ba? Masyado tayong dogmatic sa politiko, especially pag DDS ka. Pero nakakatawa dito mga kababayan, no? Kahit nga po na maraming taga-suporta itong si Sara Duterte sa Mindanao, mukhang humihina rin po yung pwersa nito pag natuloy yung impeachment. Paano ko nasabi? So pagbasihan po natin yung Okta Research. So Okta Research to 69% of Filipinos back impeachment trial versus BP Sara Duterte. So sabihin nito, 7 out of 10. Ganyan ang labas, di ba? 7 out of 10 Filipino ang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Kahit po mga pro Duterte sumusuporta po sa impeachment ni Sara. O paano ko na naman sabi? Basahin natin yung report ng Okta Research. O alam niyo ito yung si Sara ngayon, nachichismis na boyfriend niya raw po yung yung PSG na pogi. Ano pangalan? Raven? Ewan kay Mima, si Mima. Ewan ko lang kung totoo yan Sabi ko naman nachichismis lang. Hindi ko naman sinasabing totoo. Pero ngayon, mga pambayan, nachichismis po ngayon na boyfriend daw po ni Sara Duterte yung Raven na security niya. Yung pogi. Nachichismis lang naman. Hindi ko sinasabing totoo. Kilala niyo ba yon? Si Anong apelido nun? Raven yung security ni Sarang pogi? Uitak, gumanda si Mima. Ganun po talaga ang epekto ng pagpaparetoke sa ilong. Sabi ko nga kay Mima dapat ang sunod niyang yung iparetoke height. Kasi mukhang... Hindi nyo kilala? Nagtatanong ako Hindi nyo kilala si Raven? Ano ba yan? Chismis na naman to. Hanapin ko Hindi nyo kasi kilala Kaya di kayo makarelate Raven, Sara, security. I-share ko lang Kasi wala nag-comment ng apelido ni Raven Raven Snapper. Oo, Raven Snapper. Ito. Ano ba yan? Hindi nyo kasi kilala Oo. Wait lang, halakay natin yung picture. Ito. Nag-chismis lang naman. Hindi mo sinasabing Raven Cruz. Patawa. Puta. Raven Cruz ang puta. Alam mo tayo, share screen. Wala yung share screen. Yan. Di ba? Ito chismis lang naman. Hindi ko naman sinasabi na totoo. Di ba? Pero ngayon, nag-chismis po ngayon na boyfriend niya raw po itong Raven Snapper. Kasi tandaan natin matagal na pong hindi natin nakikita na magkasama si Sara at si Man Scarpio.
Tinan niyo si Manscarpe po, kinasuhan niya na nga po si Amlac at mga ibang congressman. Wala man lang tayong narinig na suporta mula kay Sara. Matagal na po natin hindi nakikita na magkasama si Manscarpe at si Sara Duterte. So ngayon, merong bali-balita lang naman. Hindi ko naman sinasabing totoo. No, kasi nagkalat to sa TikTok, tsaka sa TikTok, mukhang sa TikTok to nagkalat na, uy, ang sweet. Uy. O, kanta tayo Ang kate-kate, ang kate-kate, ang kate-kate ng bulaklak. Pag inaamoy, pag tigang-tigang, bumabaw ang bulaklak. Ang kate-kate, ang kate-kate, ang kate-kate ng bulaklak. Let's go! Bubuka ang bulaklak, bubuka si Sara. Boom, diyaya, boom, yeah. Oy, puta. Oh, may confidential fund yung bulaklak na yan. Diyos ko. May confidential fund yan. Ayun, ito Ano lang, kakatuwa na naman tayo, pero chismis lang yan di ko sasabing totoo baka mamaya makasunan naman tayo dito. Oo nga pala, shoutout kay kay Mayor Along Malapitan, no? Okay. Next. Saan na ba tayo? Bayan. Sala bali-balita lang naman yan. So maganda dito, tanungin si Mima kung totoo ba yun. Okay. Oo nga, totoo lang. Pag sumisigaw talaga ako, masakit sa tenga. Oo nga. Pasensya na na-carried away lang ako. So sabi dito mga babae, no? So ngayon, ang paglalaban natin dito, di ba? Akala ko ba dito yung malakas ang suporta ni Sara sa Mindanao. So yun nga lang, 61% came from Mindanao, which also that area with the highest opposition to the impeachment trial at 38%. So tingnan nyo kung anong gusto kong sabihin dito 61% po ng mga taga Mindanao ay pabor po sa impeachment trial ni Sara. Alam niyo, may mga nakakausap ako mga DDS No, may mga nakakausap ako mga DDS na pabor sa impeachment. So ang sa kanila, sila po DDS po sila. Duterte supporter po sila. Pero gusto rin po nila makita yung ebidensya laban kay Sara. Para makapag-decide naman sila kung ano ba, totoo ba talaga yung binibintang o hindi. Ganon yun. So at least may mga DDS po na akat na on denial na naghahanap pa rin ng ebidensya. So good job tayo doon. Pero mga babae, may mga DDS po kung mga kakilala rin na kahit ano mangyari, kahit na may ebidensya na laban kay Sara, ang paniniwalaan pa rin po nila ang mga Duterte. May ganun pa rin So pero ito dito natin makikita na talagang medyo nababasag na po ang Mindanao support po sa mga Duterte. Well, sinasabi natin dito na, malakas pa rin ang mga Duterte, pero nababasag na po sila. Depende po ito sa mga mangyayari sa impeachment kung matutuloy. Sana matuloy. So may posible bang hindi matuloy? O paano ka nasabi? Tingnan nyo yung sinasabi nila na 10 days para sumagot si Sara Duterte, nangyari na po last year yan. So anong ending last year? Wala rin. O may pali Supreme Court. So kung nangyari last year po yan, baka mangyari din po ngayon. Pag-usapan natin yan mamaya-maya. Sige. Yan so kayo po naman sabi nyo nga po dito sa pagbasag nga po ng Mindanao, dyan nga po sa impeachment ni Sara Duterte. Namin si Sara, yung nasa lower class. Yung mga hindi nakakaintindi. Yung mga follower ni Sara, yung mga hindi nakakaintindi. Obvious naman, itinan nyo yung mga content ni Biyahe ni Koy. Yan si Albert Climacosa, thank you po. Si Joe Granada. Si Tamura, si Gloria Marquez, yan nilo po, People's Protector. So ito, pag-usapan natin to next topic tayo. Okay?